please take your seats. To our guests from the local government unit of Bayugan, to our guests from the partners of the Department of Education, to my Department of Education family, mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum. Madayaw, umayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Una po, ang aking pagpapasalamat sa aking mga kasamahan sa kagawaran ng edukasyon, sa inyong suporta sa akin bilang kalihim ng DepEd. Maraming salamat po. At pangalawang pagpapasalamat mula po sa akin personal, nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo at sa boto ninyo para sa akin nung nakaraang halalan noong taong 2022. Maraming salamat. Daghan kayong salamat sa ako ang mga kaigsuunan dinhi sa Bayugan o sa tibuok Mindanao. Ang sunod nga pagpasalamat gikan sa amo ang pamilya Duterte. Dako kaayo mi og utang nga kabubuton kaninyong tanan mga kaigsuunan namo sa higayon nga ginahatag ninyo kanamo nga makatrabaho sa ato ang gobyerno. Daghan kaayong salamat. It is with much pride and joy that I join you today for the launching of the Go Negosyo Garden to Table business model. This innovative initiative transforms idle school land into valuable educational resources, generating revenue and sustenance for both our schools and local communities. Kadtong paglingkod nako as Secretary sa Department of Education, isa sa ginabuhat namo mao ang pag-adto sa mga lain-lain na mga eskwelahan sa lain-laing lugar sa nasod para istoryahon ang mga maestra nato, ang ato ang non-teaching personnel ug ang mga estudyante. Nakita nako sa ako ang pagtuyok sa mga eskwelahan nga daghan ang mga eskwelahan nga dagko kaayo og school site. Naapa ko'y nakita nga eskwelahan dito sa region 8, 12 hectares ang ilahang school site. Pero ang gigamit lang nila sa ilang school site 1,000 square meters. Kay gamay lang sila nga elementary school. So kita nako nga doon na tayo problema sa kakulangan sa ato ang budget, sa ato ang mga eskwelahan, sa ato ang MOOE. Unya dako kaayo og potential ang mga idle lands sa ato ang mga school site. Maunang ang expertise sa Department of Education is education. Dili nato expertise ang magnegosyo. Maong nangita ko, nakigistorya ko og mga private sector partners kung kinsay pwede motabang sa Department of Education aron matudluan ta paunsa ba magbuhat og sustainable na negosyo dinha sa sulod sa eskwelahan. Unang-una, para tudluan ang mga bata kung unsa ang farming, para matudluan ang mga bata og environmental stewardship. Ikaduha, para matabangan nato ang MOOE sa eskwelahan o ikatulo aron dunay makaon ang mga bata, dunay augmentation sa ato ang school-based feeding program. And I would like to thank our schools here in Caraga for accepting the challenge of piloting this business model. I hope that you will be able to sustain the businesses that you have created out of the idle lands. And I hope that you
fortify your partnership with the private sector since dagko kaayo og matabang ang private sector para mamahimong magmalampuson ang inyuhang mga negosyo dinha sa sulod sa inyuhang mga eskwelahan. Ultimately, helping teachers and our learners. Agriculture is one of the strongest backbones of wealth creation in our beloved country. It plays a vital role in ensuring our sustainability and harnessing the economic resilience that defines us. Agriculture is not just about growing plants, it is about cultivating futures and nurturing the potential of our nation. Entrepreneurship is a dynamic force that drives the global economy forward. It fosters innovation, stimulates economic growth, and creates jobs. To truly harness the power of entrepreneurship, we must start cultivating an entrepreneurial mindset at an early age by introducing entrepreneurship education to our young learners. We are planting the seeds of innovation and equipping them with essential life skills. Kadtong mayor ko sa siyudad sa Davao, kaning gibuhat namo na partnership with Go Negosyo sa Department of Education, nakatunan ko lang pod ni kadtong mayor ko sa siyudad sa Davao. Doon nami mga challenges kaniadto sa amuang mga kababainhan dinha sa amuang mga communities. Nay kausa nga nagadto ko og barangay, kung magadto ko og araw ng barangay, dalun ko man ng caravan of government services, apil na ang opisina sa City Mayor's Office. Pag mulingkod ko didto, mupila ng mga tao, mo istorya kung unsa ilahang problema, dunay isa ka babae nga ilingkod siya sa akong atubangan. Pagkahuman ang iyahalang problema kay kaaway niya ang iyahang silingan. Mora ang iyahang reklamo. Gitagaan ako siya og legal advice, no? Kay niabot naman to sa kanang pagpandaot, slander na, and libel na. Ingana na ang mga nanghitabo sa ilaha. So gitagaan ako siya legal advice. Pero pagbalik nako sa ako ang opisina, gipatawag nako ang amuang head sa City Social Welfare and Development Office. Ipangutanan nako siya, ko ma'am, ngano ang mga tao, doon naman sila'y panahon mag-away-away. Ngano ang mga magsilingan na sila'y panahon nga makig-away. Ngano dili man na sila busy sa ilahang mga kinabuhi. Pagkahuman, ang amuang social worker, naingon siya, ang kultura, manggod, batasan sa mga kababainhan, pagkahuman og hatod sa bata sa eskwelahan, muuli sa balay, magluto, maglimpyo, manlaba. Paghuman na nila gingana, wala na sila ginabuhat. Magadto na sila sa purok-purok. Diba kanang purok na ginatawag nato na murag kubo nato dito sa kanto. Tapos pagkahuman, naiuban, magtong-its na. Naiuban, magchismis na. Pag-chismis, dinha na magsugod ang away. Mao na ingon sa social worker. Ngana manggud ng ilahang batasan. Niana ko, so sa ato pa, kung ingana ilahang batasan, kinahanglan ma'am, tagaan mo sila og ilahang kabisihan. Aron masarado na ilahang baba ma'am, aron di na sila magchismis, aron di na sila mag-away, aron pag-adto nako sa barangay, kanang mga tinud-anay nga problema sa ilahang barangay, ang akong mahatagan og solusyon. Dili kanang 30 minutos, isa ka oras, sige ka og istorya sa babae nga naghilak, tungod lang kay nag-away sila sa chismis. So niana ang amuang department head nga, balikan ka namo ma'am, tunan sa namo ni, unsaon namo ni sila, ang ato ang mga kababainhan.
So pagbalik nila sa ako, ningon sila, nanami na huna-hunaan. Ana sila, panegosyo ta sa ilaha. Kung busy na sila sa ilahang negosyo, ma'am, di na sila magtapok-tapok dito sa purok. So gisugdan na mo, niya ko, sige, I'm willing to try anything. Basta lang mabisi ang mga mothers nato, ang mga kababainhan nato. Disulayan na mo, amo ang pinaka-feature sa gibuhat namo na model sa entrepreneurship mao ang pagtudlo sa ilaha unsaon magnegosyo. Kay tungod nakita pod namo nga daghan ng mga livelihood sige hatag 10,000, 15,000, 20,000 livelihood pagkahuman malugi man kay malubong sa utang kanang adlaw-adlaw nga utang nga adlaw-adlaw pud sila singlon. So nagbuhat mi og model na hinuna ma'am, moabot na gani ng motor. Abi ni mo kuan, abi ni mo kanang riding in tandem dili daay. Maningil daay utang. So mo to ingon ako sa ilahan ko negosyo ta tanawa ng dole sige hatag unya mo ra man gihapon malubog man sa utang. Mo to ingon na pod amo ang social worker. Kabayo mo sa tinuod lang no ang pinakapasensyoso na mga tao sa tibuok kalibutan mga teachers ug mga social worker. Ana na pod mo ang social worker. Ingon na pod siya nga ay ang maayo ani ma'am palig-uno nato ang pagtudlo kung paunsa magnegosyo para dili malugi ang ilahang negosyo. So nagsugod mi, orientation mi, nagpili mi og mga beneficiaries. Ang kagwapo ato ang amo ang gibuhat sa ilaha, sila among gipahuna-huna unsa imuhang interest. Unsay panginahanglanon sa inyong komunidad? Unsa ang naay demand sa inyong komunidad? Aron dili gani magpare-pareho nga tanan mag-abli og sari-sari store mag-atubangay o sila na pong duha ang mag-away. So ingana ang amo ang gibuhat sa ilaha. Unang-una interesado o kanang gusto nila, ikaduha unsay kinahanglan sa komunidad, ikatulo unsa ang demand sa mga mupalitay sa ilahang produkto. So mo to, pagbalhin ako sa Office of the Vice President, gidala nako ang magnegosyo taday. Mao ni siya ang amo ang project dito sa Davao City. It was so successful sa mga kababainhan, sa mga women namo nga amo siyang gi-expand sa mga palaaway pod na mga sektor mao ang LGBT. Grabe pod kaayo makig-away. So gi-expand mo sila dito kaysa tinuod lang ang tao nga dili busy makahuna-una nga idle minds is the devil's playground. Ang tao nga dili busy makahuna-una gyud nagbisan unsa. So dapat ang tao gyud na ay trabaho, na ay negosyo para dunay kalinaw dinha sa komunidad. So mo to gidana ko nya dinhi na pod balhin ko sa nagtrabaho ko sa DepEd nakita nako sayang kayo ang idle lands sa mga school sites. Kay pwede ra gyud siya tanuman pagkahuman pwede siya buhatan og legal cover pinaagi sa mga memorandum of agreement or department order para ang eskwelahan duna sila'y income gikan sa ilahang luna. Dinha dako kaayo ang school site. So mao to nakig-partner ko sa Go Negosyo. Dako kaayo ako ang pagpasalamat nga gidawat nila ang amo ang hangyo nga tudluan ang ato ang mga eskwelahan unsaon magnegosyo.
The Go Negosyo Garden to Table school business model is a testament to this vision. This program creates school gardens in public schools, focusing on cultivating short duration, location-specific crops and commodities. It aims to advance entrepreneurship skills in agriculture among the Filipino youth. Through this program, students will learn the intricacies of crop cultivation and enjoy the benefit of taking their harvests home to their families. With this initiative, we are not just growing crops, we are also nurturing minds, raising an independent, self-sufficient mindset. It will build agricultural and an entrepreneurial literacy among our students, fostering a deep appreciation for both fields. We are grateful to Go Negosyo for partnering with us on this journey, and we are grateful as well to the local government unit of Bayugan for supporting our schools. Nalipay ko nga nakadungog kay Mayor kaganina pagbisita namo sa eskwelahan. Ningon si Mayor, wala na may mangawat aning mga lettuce nila diri sa eskwelahan kay ang mga balay-balay dinha sila pod nang nanumpod sila og ilahang mga lettuce. So daghan kaayong salamat Mayor sa imuhang vision para sa katawhan mga kaigsuonan nato dinhi sa Bayugan. To our learners, may this event be a stepping stone to expanding your knowledge about agriculture and agribusiness. Pirmini ginasulti, pero usabon gihapon nako. Ingon sila, kung gusto daw ka og kwarta, magtrabaho ka aron do na kay negosyo. Pero ingon sila, kung gusto ka mo dato, mag-abli ka og kaugalingon nimong negosyo. May you come to appreciate these fields as worthy professions, not only to uplift individuals, but also to bolster the resilience of our country's economy. The skills and mindset you develop here will open doors to countless opportunities in your future endeavors. Thank you to everyone, and may we all continue to nurture the seeds of innovation and the advancement of our future generations. Mga kababayan, patuloy po tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran.